Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 5 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang June 2015. Nagsimula nang bumagsak ang snow, naghahanda na ang grupo ni Jon para pumunta sa kampo ng mga wildlings. Nang ihabilin niya kay Alliser ang Castle Black, nagpahayag ito ng totoong saloobin sa kanya na isa umano itong malaking pagkakamali. At bago sila umalis, binigay ni Sam sa kanya ang bag na naglalaman ng mga dragon glass. Sana daw ay hindi nila magamit ito. Paglipas ng ilang araw ng pag-alis ng grupo ni Jon, pumanaw na rin si Maester Aemon. At habang sinusunog nila ang bangkay ng matanda, binulungan siya ni Alliser na unti-unti na umanong nauubos ang mga kaibigan niya sa wall. Simula ng araw na makasal si Sansa, kinukulong lang ito ni Ramsay at inaabuso pagsapit ng gabi. Isang araw, naabutan na naman ito ni Theon na umiiyak. Nang tumayo ang babae, kitang-kita sa mga braso nito ang mga pasa. Nanghihingi na siya ng tulong dito pero takot na umiling ang lalaki. Sundin na lang umano nila ang gusto nito para hindi sila masaktan. Ngunit determinado na siyang tumakas at walang ibang makakatulong sa kanya kundi si Theon. Sinabi niya dito na magsindi ng kandila sa tuktok ng sirang tower para malaman ng kanyang bantay na kailangan niya ng tulong. Nangako si Theon na gagawin ito pero ang totoo, dumiretso pala ito sa chamber ni Ramsay at sinabi ang nalalaman tungkol sa balak ng Norte na i-rescue si Sansa. At ang hindi alam ng babaeng Stark, araw at gabi ang pag-aabang ni Brienne sa sindi ng kandila sa tower. Nang sumunod na araw, pinalabas siya ni Ramsay. At dito niya nalaman na patungo na umano si Stannis sa Winterfell ngunit dahil bumagsak na ang snow, siguradong mahihirapan umano ang army nito. Nalaman din niya na si Jon na ang Lord Commander ng Night's Watch. Maya-maya lang ay pinakita sa kanya ang nakapakong matanda na naghatid sa kanya ng mensahe. Napaiyak siya at hindi makapaniwala sa pagtraidor ni Theon. Kaya nang pumasok ulit ang lalaki sa chamber niya, sinumbatan niya ito. Sagot nitong para umano ito sa kaligtasan niya dahil hinding-hindi raw sila makakatakas pa kahit kailan. Dagdag ni Theon na deserve umano nito ang mga nangyayari dito. Dahil sa pagtraidor sa Starks. Sagot naman ni Sansa na gagawin din umano niya ang ginawa ni Ramsay sa Greyjoy. Maya-maya lang ay inamin na ng lalaki na hindi si Bran at Rickon ang pinatay ng mga bata. Nakahinga siya ng maluwag, kaya tinanong niya kung nasaan ang dalawang kapatid ngayon, hindi raw nito alam. At tumalikod na ito sabay sabing siya umano si Rick at hindi Theon. Samantala, na-stock up nga sa snow ang buong army ni Stannis. Marami na ang nagkakasakit, at nang magbigay si Davos ng update sa hari, 40 kabayo na umano ang namatay at yung binayaran nilang grupo para sumama sa kanila, umalis na umano. Paubos na ang kanilang food supply. Kaya dito na nagsuggest si Davos na kailangan nilang bumalik sa Castle Black at mag-antay ng tamang panahon. Ngunit nagmatigas si Stannis. Ayaw na umano nitong umatras pa ulit kagaya noong pag-atake nila sa King's Landing. Walang nagawa si Davos kundi sumunod sa kagustuhan ng hari. Tila pananghinaan na ng loob si Stannis kaya tinanong nito si Melisandre tungkol sa vision nito. Na nakita umano nilang dalawa sa apoy ang pagbagsak ng Boltons. Maya-maya ay nagsuggest ang babae na kailangang ialay umano ang anak niyang si Shireen. Kagaya noong nag-alay sila ng dugo ni Gendry. Ngunit hindi pumapayag si Stannis sa gusto nitong mangyari. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, sekretong nilusob ng mga Boltons ang kampo ni Stannis. Dahil dito malaking problema ang kinaharap ng buong army, pagkain, mga sandata nila at patay na mga kabayo. Kaya nagsuggest ulit si Davos na kailangan nilang bumalik ng Castle Black. Hindi umano sila magtatagal sa ganitong panahon at wala pa silang food supply. Ngunit matigas talaga ang hari, ayaw nitong bumalik pa sila. Sa kabilang banda, may nakabili agad kay Jorah para sumabak sa fighting pits. At gumawa din ng paraan si Tyrion para magkasama silang bilhin ng iisang amo. Tagumpay naman ang strategy ng imp, binili din siya sa murang halaga. Habang sa King's Landing, sinubukan ni Olenna na suhulan ng High Sparrow para pakawalan na nito ang dalawang apo, pero pinagsabihan lang ito ng leader. Binanggit din nito ang tungkol sa food supply ng kaharian pero mas lalong hindi natakot ang High Sparrow. Galit na galit din si Tommen sa paghuli sa asawa pero kahit ito ang hari, wala rin itong magagawa laban sa mga Faith militant.
Kung pipilitin umano nitong palayain si Marjorie, gagamit umano sila ng dahas. Ngunit hindi rin kaya ng batang hari ang mag-utos ng karahasan. Dahil sa nakitang nasasaktan ng kanyang anak, sinabihan ni Cersei si Tommen na kakausapin umano niya ang High Sparrow tungkol sa asawa nito. Nagmeeting si Olenna at Peter sa establishment ng lalaki. Hindi naniniwala ang matanda na walang kinalaman ang kaharap sa pinaggagawa ni Cersei sa pamilya niya. Dahil sakto umanong nasa capital ito, nangyari ang kaguluhan. At binyantaan din ni Olenna ang Lord na kung babagsak umano ang Tyrell, idadamay niya ito. Nawala siyang itatago sa pagpatay nila kay King Joffrey. At kung may mangyari din umano sa kanya, ang lalaki din ang hahabulin ng kanyang kasundaluhan. Samantala sa Dorne, nagagalit si Myrcella bakit pa siya babalik ng King's Landing. Dito na umano ito nakatira at ikakasal siya kay Prince Trystane. Kaya hindi umano naiintindihan ng dalaga ang nangyayari at ayaw na nitong umalis. Dumating na sa Meereen, si Jorah at Tyrion. Pero hindi siya napili sa unang round kaya nag-antay lang sila sa loob ng quarters. Ngunit nang marinig niya na nasa arena si Daenerys, mabilis siyang sumilip sa labas. Nakita nga niya ang reyna. Alam niya na ayaw nito ng karahasan kaya kailangan na niyang lumabas para makita siya ng babae bago ito umalis. Mabilis niyang kinuha ang kanyang espada at lumabas na sa arena. At nakita nga ni Daenerys si Jorah. Kahit naka-helmet ang lalaki, alam ng reyna kung sino ito. Habang patuloy ang labanan sa labas, naiwan si Tyrion na nakakadena kaya naghanap ito ng paraan para makawala. Buti na lang may isang fighter na nagputol sa kadena kaya nakalabas siya. Sekretong nasiyahan si Khaleesi nang may tambanan ni Jorah ang lahat ng kalaban. Pero nang lumapit na ito sa kanya, bumalik ang galit niya dito kaya pinapahuli niya ito. Dito na lumabas si Tyrion. Siya umano ang regalo ni Jorah para sa reyna. Hindi siya kilala ni Daenerys pero nang banggitin na niya ang kanyang pangalan, natigilan ito at napatitig sa kanya. Balik sa King's Landing, gaya ng pangako sa hari, binisita ni Cersei si Marjorie sa kulungan nito. Hindi ito makapaniwala sa hitsura ng kulungan. At patuloy pa rin ito sa paghugas kamay na wala umano itong kinalaman sa ginawa ng Sparrow. Na naaayon umano ito sa paniniwala ng Faith Militant na litisin ang mga may kasalanan. Pero sa loob-loob ng reyna, masaya itong bumagsak na ang babaeng Tyrell. Ngunit alam na alam ni Marjorie ang kasinungalingan at pagkukunwari ni Cersei kaya pinapalabas na niya ito at huwag na umanong bumalik. Pangiti-ngiti pa ang inang reyna nang umalis sa selda ni Marjorie. Pero ang hindi nito alam, huhulihin din pala siya ng Faith Militant. Dumiretso siya sa chapel at dito niya nakausap ang High Sparrow tungkol sa status ng magkapatid na Tyrell. Magkakaroon umano ng trial at paparusahan sila ayon sa nagawa nilang kasalanan. Nagpasalamat pa si Cersei dito dahil malakas umano ang ebidensya kaya siguradong tuluyang makukulong ang magkapatid. Pero ilang sandali ang lumipas, humarap na ito sa inang reyna. Paano umano kung ito na naman ang tanggalan ng mga makasalanang gawain? May isang binata umanong dumating sa kanila, marami umano itong pasan-pasang kasalanan at mga mabibigat na nagawa sa buhay nito. Walang kamalay-malay si Cersei na si Lancel pala ang tinutukoy nito. At dito na pumasok ang binata. Kasunod nito ay pumasok din ang ilang madre ng militant na hamuli sa reyna. Nagsisigaw ito at sinasabing siya ang reyna pero hindi natinag ang mga ito. Pinasok nila si Cersei sa isang selda pero bago sila umalis, sinabihan sila nito na yung mukha umano ng reyna ang pinakahuli nilang makita bago sila mamatay. Pagkatapos ng laban ni Jorah sa Fighting Pits, nagharap na sila ni Daenerys sa Pyramid Castle. Hindi niya pinagsalita ang dating advisor. Tinanong niya si Tyrion kung ano ang dahilan bakit nasa Meereen ito at bakit hindi ito dapat paghigantihan sa ginawa ng mga Lannisters sa pamilya niya. Sagot ng imp na siya raw ang pinakamasamang Lannister na nabubuhay. Pinatay na umano niya ang kanyang ina noong sinilang siya at bago siya umalis ng King's Landing, pinatay din ang sariling ama. Dagdag niya na isang kakilala ang nag-udyok umano sa kanya na puntahan ng isang babaeng Targaryen. Tulungan umano nila ito sa pamumuno, na ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Daenerys. Taglay na umano ng reynang ang katangian ng isang leader at palakas ng palakas din ang army nito. Dito siya tinanong ni Khaleesi kung bakit din umano ito makikinig sa kanya. Sagot niya na hindi nito kayang patakbuhin ng maayos ang isang kaharian na nag-iisa.
Sa ayaw at gusto nito, kailangan umano niya ng kasamang mapagkatiwalaan. Kahit gaano pa kalaki ang dragons nito at kadami ang kasundaluhan, hindi umano magiging matiwasay ang lahat kung puro patayan lang ang nagaganap sa kaharian. Kaya sabi niyang handa siyang magserbisyo sa reyna kung karapat-dapat din ba itong pagserbisyuhan. Ilang sandali lang ay tinanggap din siya ni Daenerys bilang advisor nito. Kasunod nito ay dinepensahan ni Tyrion si Jorah, na devoted na umano ito sa reyna. Noong una ay nag-spy lang ito sa mga batang Targaryen pero kalaunan, tumigil na umano ito at totoo nang nagserbisyo. Ngunit marami umanong pagkakataon na pwede itong umamin kay Daenerys pero hindi nito ginawa. Mahal umano ni Jorah ang reyna pero takot itong aminin ang totoo kaya mas pinili nitong hindi na magsalita. At hindi rin umano maganda sa reputasyon nito na patayin ang taong devoted, kaya pinalayas na lang ito ni Khaleesi sa Meereen. Ngunit hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Jorah na mapatawad din siya ng reyna. Bumalik siya sa master na bumili sa kanya at sinabihan itong nanalo siya sa labanan sa Meereen Pit kaya dapat siya din ang lalaban sa Grand Pit. Samantala, naranasan na rin ni Cersei ang naranasan ni Margaery. Pumasok ang Faith Defender para sabihing mangumpisal ito pero hindi ginawa ng inang reyna kaya pinalo at hindi ito pinainom ng tubig. Walang nagawa ang reyna kundi mapaiyak sa kinahinatnan. Nang sumunod na araw, binisita siya ni Qyburn. Binalita sa kanya na naapektuhan umano si Tommen sa nangyari sa kanya at sa asawa nito. Hindi na ito kumakain at hindi nakikipag-usap kanino man. Dagdag nito na ang Uncle Kevin na umano niya ang naupo bilang Hand of the King. Ngunit ayaw din siyang bisitahin nito. Confession lang umano ang paraan para makalabas siya. Pero galit na galit siya sa High Sparrow. Pinagkatiwalaan umano niya ito at binigyan ng kapangyarihan, kaya hinding-hindi umano siya luluhod dito. Pumasok ulit ang babaeng Faith Defender sa kulungan ni Cersei. Nag-abot ito ng sandok na may tubig sabay sabing mag-confess na. Ngunit matigas pa rin ang reyna, nagbanta na naman ito sa Defender. Kaya tinapon ng babae ang tubig sa sahig at lumabas. At dahil uhaw na ang inang reyna, wala itong nagawa kundi napaiyak itong sipsipin ang tubig sa sahig. Patuloy pa rin ang pag-training ni Arya. Pinadala siya ni Jaqen sa isang lugar para magmanman at magkunwaring vendor. Target nila ang lalaking nagtatrabaho sa pantalan. Nanlalamang ito sa maliliit na mamamayan. Kaya wala umanong ibang makakatulong sa mga ordinaryong tao kundi ang many-faced god. Dito siya binigyan ni Jaqen ng lason para sa lalaking ito. Balik sa Meereen, patuloy ang discussion ni Tyrion at Daenerys sa mga plano ng reyna sa Slavers Bay at Westeros. Napunta ang usapan nila kay Jorah, na para sa Imp, isa umano sa rason ba't buhay pa ang kaharap ay dahil sa proteksyon ng dati nitong advisor. May tiwala umano siya sa lalaki at nagawa lang iyon para makasurvive. Si Varys umano ang nag-udyok sa kanya na makipagkita sa kaharap. Kahit hindi siya sigurado sa kahihinatnan sa Meereen, sumabay na lang siya kay Varys kaysa mapugutan ng ulo ng sariling ama. Hanggang mapunta ang usapan nila sa pagkuha ng Iron Throne. Dito na nang hihingi ng payo si Daenerys sa Lannister kung ano ang mga dapat gawin. Pagpatuloy umano niya ang naumpisahan na pigilan ng pang-aalipin, ngunit gusto niyang umuwi ng Westeros. Dito siya sinabihan ni Tyrion na ordinaryong tao lang umano ang kayang sumuporta sa kanya pero kailangan din niya ang suporta ng mga mayayaman. Ngunit determinado si Daenerys na sirain ang nakagisnan ng lahat na kung sino ang nasa taas siya ang malakas. Sisirain umano niya ang pamamaraang ito, na wala nang mag-uunahan papunta sa taas. Sa kabilang banda, nakarating na din sa Hardhome ang grupo ni Jon. Habang papalapit sila sa dalampasigan, nakikita niya gaano karami ang mga wildlings. Nang dumaong na sila, mainit ang tingin ng mga ito sa kanila. Dito sila sinalubong ni Bones ang isa na sa mga elders. Nang malaman nitong kumakampi na si Tormund sa Night's Watch, ayaw na nitong patuloyin ang grupo kaya nagalit ang wildling at pinatay ang elder. Maya-maya ay nagkakaharap na silang lahat. Nag-umpisa na silang magsumbatan sa mga nangyayari sa bawat grupo nila libo-libong taon na ang nakalipas. Ngunit hindi nagpatinag si Jon. Gusto lang umano niyang mailigtas ang mga susunod pang henerasyon. Kailangan umano nilang magkaisa para labanan ang kaaway nilang lahat, ang White Walkers. Kung wala silang gagawin ngayon, mauubos silang lahat. Wala umanong makakaligtas sa mga Blue Eyes.
Ilang saglit ay pinakita ni Jon ang Dragon Glass, ito lang umano ang makakapatay sa mga ito. At sa haba ng diskusyon, ang mga Thens lang ang ayaw maki-cooperate. Ilang oras ang lumipas, patuloy ang pagsakay ng mga wildlings sa dalang mga barko ni Jon. Ngunit nag-alala pa rin ang commander dahil marami pa rin ang naiwan at sigurado umanong dumagdag ito sa army ng mga patay. Kasunod nito ay pinulot na ni Ed ang mga Dragon Glass, pero natakot itong kunin ng isa na hawak ng giant. At ilang saglit lang ay nagkahulan na ang mga aso, sinundan ito ng malalakas na kulog galing sa mga bundok. Napanganga silang lahat at nagumpisang magpanik nang makita ang libo-libong army ng White Walkers ang patungo sa kinaroroonan nila. Mabilis nilang sinarado ang malaking gate malapit sa kanilang daungan. Napakaraming wildlings ang hindi nakapasok, nagsigawan ng mga ito sa labas ngunit ilang segundo lang, natahimik na ang lahat. Dito na nagumpisang magtakbuhan ang mga tao sa tubig. At sinubukan nilang manlaban sa mga ito. Ngunit sa sobrang dami ng army, nahirapan sila. Napatingin si Jon sa tuktok ng bundok. At dito niya nakita ang mga leader ng army. Kaya binalikan ni Jon ang mga Dragon Glass sa loob ng meeting hall pero hindi na niya mahanap ang mga ito. Hanggang may pumasok na leader sa loob at dito napalaban ang Lord Commander. Isang napakalakas na hampas sa dibdib ang nagpatamba sa kanya pero nakuha pa rin niyang mapatay ang White Walker gamit ang kanyang Valyrian steel na espada. Binalikan siya ni Ed at mabilis na silang tumakbo sa bangka. Habang papalayo sila sa dalampasigan, nakita niya paano minasacre ng mga patay ang mga naiwang wildlings. Maya-maya ay tahimik na ang buong paligid, dito nakita ni Jon ang leader ng White Walker na dahan-daang nag-angat ng kamay. At hindi siya makapaniwala na isa-isa nang bumangon ang mga patay. Kaya galit na nakipagtitigan si Jon sa leader. Sana nagustuhan niyo ang Season 5 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.